Good morning guys. Dito na kami nakatira ni ate. Yung ate ko tulog pa. Umupa kami ng maliit na kwarto. Ligpitin ko muna yung aming pinagkainan kagabi. Kasi hindi namin naligpit sa sobrang pagod. Ako may trabaho, si ate wala. Bukas pa si ate may trabaho. Tutulog pa yung kapatid ko. Tulog pa yung kapatid ko. Naupa kami dito ng maliit na kwarto. 500 ringgit para mga 6,000 sa pesos atin. Share kami magkapatid. Lipitin ko muna yung aming pinag-inom kagabi. Nakatulo na. Bago ako pumasok sa trabaho. Ang trabaho namin yan ata ay part-time. Naglilinis kami ng bahay. Pag may nagpapareliver yung mag-aalaga ng matanda, mga 24 hours, ganun yun. Ganun. Pero pag may nagpapalinis ng bahay, naglilinis kami ng bahay. Pag may nagpapaalaga ng matanda o kaya baby, nag-aalaga kami ni ate. Ganun trabaho namin ni ate. Si ate bukas may trabaho. Simula alas 9 ng gabi hanggang 7 o'clock ng umaga. Panggabi si ate bukas. Pitin ko muna ito. May alagang manok yung may-ari ng bahay. Tumitila o parang nasa Pinas ba? Maaga pa akong umalis kasi 2 beses akong sumasakay. Dalawa sinasakyan ko. Isang bus. Tapos isang train. Tapos susunduin ako nung driver nung amo ko. Sa train station. Ang ingay ng manok eh. May pabo pa dito. Alaga nung may-ari ng tinitirhan namin bahay. Malapit din lang ito dun sa bahay dati ni Sir. Nakatira na doon sa bahay ni Sir yung pamangkin ni Madam. Si Madam nilagay na nila sa nursing home. Mahirap talaga pagka ang issue ay pera. Kawawa yung alaga. Hindi na namin makita. Hindi namin alam kung saan nilagay. Hindi namin madalaw. Kinuha namin. Tingay talaga ng manok. Kinuha ng pamilya ni Madam. Hindi alam kung saan nilagay. Kahit gusto namin ating kahit sabay talaga yung manok. Kahit gusto namin ating dalawin yung si Madam. Hindi namin madalaw kasi hindi namin alam. Kahit itanong namin doon sa pamilya. Ngayon lang sabihin kung nasan si Madam. Pumupunta pa kami doon sa tinirhan. Galing talaga tumanok na ito. Pumupunta pa kami doon sa tinirhan namin dati, doon sa bahay ni Sir. Pumupunta pa kami doon. Pero hindi doon mismo sa bahay ni Sir. Kasi may pinapaglinisan kami doon. Mga kapitbahay dati ni Sir. Yung mga amo naman namin na pinapagtrabahuhan ngayon yung mga pinaglilinisan ng bahay. Mga rekomenda yun ng mga kamag-anak ni Sir. Ingay ng manok, ingay ng pabo. Para lang talaga nasa Pilipinas. Pasok na ako sa trabaho. Ito yung bahay na piniinupahan namin. Hindi pala bahay, kwarto lang pala. Kwarto. May camera sa unahan. Pasok na ako sa trabaho. Dito may Pilipino din nagtatrabaho.
Pasok na sa trabaho. Pupunta ako sa bus stop. Maghintay ako doon ng bus. Ang cute ng aso, naka-stroller pa. Madami dito mga naglalakad na matatanda. Doon ako pupunta guys, doon sa parte doon. I-stop ko muna habang ako naglalakad kasi ang likot ng kamay ko. Diyan ako, doon ako pupunta sa parte doon. Ang daming aso. Ang aso diyan. Ito mga tindahan ito. Mga grocery shop yan. Malapit kami sa lahat. Nung si Saray nabubuhay pa, dito kami nag-grocery. Sa parting ito. Yan, park. Minsan nagtatambay kami ni ate dyan paghapon sa park na yan. Madami naglalakad dyan paghapon. Saka umaga, gantong oras, madami naglalakad. Mga matatanda naglalakad. Dito na ako sa bus stop. Tapos mag-iintay ako ng bus dito. Mga 7:30, dumadaan yung bus. Hintay ako ng bus guys. Dito na ang bus. Sakay na tayo ng bus. Dito naman ako sa train station. Hintay ako ng train. Mga 8 o'clock pa yung train. Walang masyadong tao. Holiday kasi ngayon. Hindi ko alam kung anong meron. Pero alam ko public holiday ngayon kaya walang masyadong tao. Train guys, sakay na ako ng train. Sakay na ng train.